Good morning mga kapaps. Meron tayong pick up ngayon. Ayan. Alright. Punta to ng Parañaque. Time check 9:28 mga kapaps. First booking natin ngayong araw na to mga kapaps. At sana maging fruitful ang biyahe natin maghapon. Samahan nyo lang ako mga kapaps sa biyahe ko ngayong araw na to. Maraming salamat sa mga subscriber ng channel ko. Thank you very much po sa inyo. Tapos puso po ako nagpapasalamat. Hanapan ko muna ito ng kasabayan mga kapap. Punta ito ng Parañaque. Mga kapap, good morning ulit. Time check 9:47. Nakakuha tayo ng kasabay niya papunta ng Parañaque din. Doon sa may Doña Soledad Extension sa may Better Living. Nagbibigay pa ng 176. Message muna natin. Let's go, puntahan natin sa mga kapaps. Location natin nga pala mga kapaps, EDSA Quezon City, malapit sa Muñoz. Let's go. Yes mga kapops, dito na tayo. Tawagan natin. Attended. Wala, tanungin na lang natin sa loob. Yes mga kapaps, ito kalalabas ko lang dito sa ano ba to, high top pangalan ng gintay ako mga 20 minutes din. Sabi ko may queuing charge to ma'am, kaya lang hindi umabot ng 30 minutes kaya yun, wala tayong queuing charge. So okay mga kapaps, nakuha ko na isang maliit na rad lang So siguro unahin ko muna itong rad. Dalawang biyahe natin ngayon, isang papunta ng Sukat, isang papunta ng Bikutan sa may Better Living. Siguro unahin ko muna itong Better Living kasi mas malapit ito Yung isa yung Parañaque, yung Sukat magbibigay ng 216, itong Better Living 176. Yes, good morning mga kapaps. Time check 10:47 ng umaga. Location, Osmeña Highway, Makati. Manila pa pala ito. On the way tayo ng Parañaque mga kapaps. So yun na nga mga kapap, meron kasing mga supplier, ang mga customer na mag-iintayin tayo. Kaya nangyari sa akin kanina, pinakit ako sa second floor. Tapos, hintay ko pa, ginawan pa nila ng dokumento, yung ID ko, tapos nagkakuha ko ng dokumento, sumapa ako dun sa
nag-i-issue sa issuance, area nila, naka-issue yung item. May proseso sila. Okay lang yun, walang masyadong customer. Ang problema, pag maraming customer. So may queuing charge dapat tayo na hinihingi sa kanila. Kung maghihintay pa ako ng 30 minutes, for example, maraming customer, matatagalan ako bago makalabas o makalis sa kanila. Yun yung issue, yun ang problema. Kaya through doon sa app, inform ko si customer na may queuing charge tayo. May queuing charge sila, alam mo. Ngayon, hopefully, maintindihan niya na magdagdag siya ng queuing charge. Ganun ulit ang pagagawa niya sa rider sa mga susunod niyang order. Sa supplier niya na yun. Nila kaagad ma-pick yung items nila o ma-collect yung items nila galing sa supplier nila, pero ayaw nila magdagdag ng extra charge, ng extra cost. Yun ang problema minsan sa mga customer natin. Kaya nga may queuing charge eh. Gamitin natin yun mga kapaps. Alam natin kay customer kung wala siyang nilagay na queuing charge, na meron tayong queuing charge. Hindi basta todo pasa lang pagkakuha natin, kahit nabutan tayo ng isang oras, deliver na natin. Hindi ganun yun. Pagka naghintay ka ng 30 minutos, may charge yun mga kapaps. Hindi ako nagkamali, 60 pesos yata yun o 40, hindi ko lang alam, hindi sure eh. First time ko kasing gano'n, pinaakit ako ng pinakintay ako doon sa customer service nila. Paano kung mahaba ang pila, maraming customer? Ha? First come, first serve. Dapat magbabayad si customer natin ang extra charge. So yun lang po mga kapap. At least sa susunod na booking ni ma'am o dito ni customer ko, ni kliyente ko, aware na siya. Alam na gagawin niya. Kaya kung hindi niya lalagyan ng queuing charge, edi wala na, patigasan na lang ng mukha. Di ba? Yun ang problema minsan sa mga customer eh. Kaya lang mapabilis yung delivery nila, pero ayaw nilang magbayad ng extra. Ayaw nilang gumastos ng extra. Yun lang naman tayo nakakabawi sa kanila eh, mga kapakso. So tuloy-tuloy lang tayo mga kapaps. Alken, L59 location natin, West Service Road. Punta tayo ng Better Living. Yes mga kapaps, palusot din. Traffic, grabe yung traffic dito. Nakiputan Better Living. Time check, 11:19 mga kapaps. Dito na tayo mga kapaps. Lagyan natin si customer. Hello po ma'am. Alam mo po, delivery. Dito na po ako sa may baba po, sa labas ng building. Sige pa, mababa na lang po. Thank you po. Thanks po.
Yes, mga kapaps, receive na. Sakto, ang binayad, 176. Alright. Receive tayo sa second delivery natin. Hindi naman urgent din naman yung karga natin isa. Honey lang, sample. Ngayon, punta na tayo doon sa second booking. Yun, sa may sukat lang mga kapaps. Minutes din papunta ron. Yes, mga kapaps. Time check, 11:41. Location, Bali 3. Paranaque. Sukat, Paranaque. Tuloy lang tayo. 15 minutes pa bago tayo makarating dun sa sunod nating kliyente, customer. Ayun, sa may PF, President sabi nyo. Medyo nag-build up na ng traffic mga kapaps. Mamaya pang hapon, traffic na siguro lalo dito. Yes, mga kapaps, okay na, receive na ni madam. Norto ba? Time check, 12:01. Complete na, dalawa complete natin. Kakain muna siguro ako mga kapaps, tapos balitaan ko kayo. Tapos pahinga akong konti rito sa sukat. Yes, mga kapaps, time check, 12:30. Ang hali. Nakakuha tayo, delivery number 3. Booking, pipikapin natin dito sa Paranaque, sa Severina. Yun lang, lalabasan tayo rito, tapos yung service room. Build up na ng traffic dito, baka yung single book lang yan. Mahirap maiipit ng traffic dito. Umpisa nang mag-build up ng traffic. Pero tingnan pa rin natin, baka kaya. Kuha tayo ng kasabay. Pero sa ngayon, pick upin muna natin to. Let's go mga kapaps. Yes mga kapaps, dito na tayo. Olive Street. Parang nag-deliver na ako dati dito. Kaya lang, nung pa yun, pandemic pa. Kaya lang ulit ako nakabalik dito. Subdivision na to.
number 40 yun. Ito mga kapaps yung isa sa mga problema kinakaharap natin. Walang mga contact person. May cellphone number pero walang contact person. Dapat hindi inaalaw nila alam ito. Dapat hindi sila nakakapag-book ng walang contact person. Ay nako. Ganun talaga. Kontakin natin. Number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. The number... Yes mga kapaps, naghahanap ako ng pwedeng isabay. Pa-Manila. Walang pa-Manila Dalawang plastic. Medyo may kalakihan din ng konti pero okay lang. Tinanggap ko yung booking, hindi ikarga ko. Kasi ng pa-Manila gusto ko pa-Manila ayoko ng dito lang Gusto ko makalabas na ako ng Paranaque bago mag alas 5 o kaya alas 3. Time check ko 12:55 pa lang naman. Kaya lang gusto ko nasa Quezon City na ako ng mga alas 3, alas 4 para makakuha ng mga bagong magagandang booking doon. Dito kasi wala Meron na mga Caloocan North, Caloocan South, puro purchase service puro abono. Hindi talaga ako taga-abono mga kapaps. Tsaka puro credit wallet. Wala mga kapaps. Diretso ko na ito. Paano lang ibibigay? 150 hanggang Manila. Ganun talaga Tanggapin natin. Baka sakaling along the way may makita tayong pansabay. Let's go. Mga kapaps, ang sinasabi ko, ito na po yun, traffic. Nag-fill up na siya. Kaya maya pong konti mahaba na yan. Kaya mahirap kumuha pa ng isa pang sabay nito Puntang Manila kasi na-traffic na. Kahit na makuha ko yung, for example, nagkaroon ako ng kasabay, nakain ng oras yun, siguro mga 1 oras din yun pag pick up dahil sa traffic na Ay, haba na, umakapot ko papunta balik dito ng Paranaque. Kaninang umaga wala pa ito Ay, haba na Ganito talaga rito pagka Biyernes, sobrang traffic na pagka magpas ng alas 12. Yes mga kapaps, time check 1:31. Location S-Lex Magaliano. Ito sinasabi ko mga kapaps, traffic. Maya maya pa sobrang traffic na rito. Nakuuna pa lang yan 1:30 pa lang ng tanghali mga kapaps. Dito nakahaba ang traffic dito. What more pa mamaya yan.
Kaya babalik lang muna ako sa Balawardo ko, Quezon City. Kasi pagka Biyernes, alam na mga kapap, naglalabasan lahat ng truck. Alam kung bakit, at ayaw nila ng Sabado. Kaya sobrang traffic. Ano, daming truck mga kapap. Wala, sobrang traffic mga kapap, tingnan nyo. Time check mga kapap, 1:48. Lakson Palok, Manila. 10 minutes na lang, nandun na tayo sa Leyte mga kapat. Single book lang to, traffic na eh. Ano, nagpipituya oh. Ang sadan yung karga niya. Parang ako dadalawang bag lang ng ukay. So yan. Meron pa sa harapan niya. Manalong bokeh yan. Yes, mga kapaps, dito na tayo. Tondo. Na tayo. Time check, alas 2 ng hapon. Grabe na ang traffic, Kalbaryo na yan, hanggang January na yan. Haling tapat ang traffic sa highway, sa express. Yes mga kapaps, dito na tayo. Time check, 2:05 ng hapon. Tignan nyo mga kapaps, meron siyang address, meron siyang cellphone number, wala namang contact person. Ngayon, paano natin pagtatanong kung sino ito pag hindi makontak yung cellphone niya? Kaya tawagan ko ulit. Update ko kaya mga kapaps. Loading completed na. Thank you tayo. Alright, let's go.
Yes, mga kapap. Time check. 25. Hapon. Location, Tondo. Ano kung saan barangay ito ng Tondo? Sa may Earn Show. Malapit. So, pick upin tayo sa Bambang. Ito yung regular customer ko eh. Ito ng Kulyat. So yun na nga, kagaya na nabanggit ko kanina. Dapat talaga hindi sila makakapag-book kung walang contact person. Napakahirap alamin eh. Saan papunta yung shipment, yung parcel o yung delivery eh. Ako po, may ulan na mga kapat. Yes mga kapat, ang ulan, napakalakas ng ulan. Time check, 3:25. Pipikapin tayo rito, may karga na ako actually. Tapos may pipikapin pa tayo. Yes mga kapaps, pick up na natin. So okay na. Diretso tayo Alabang, sorry, hindi Alabang. Diretso na tayong Diliman. Tapos mulan, araw naman. Ang patalo talaga. Diretso na tayo sa Diliman muna. Tapos saka na Balite. Yes, mga kapap. Time check, 3:58. Station, Quezon Avenue, Quezon City mga kapap. Tagay tayo sa kliyente natin dito sa may Diliman. Delivery number 5 na yata ito. Number 4. Delivery number 4 mga kapap. Tapos diretso tayo delivery number 5. Wala na naman mga kapaps. Wala. Ano ito bumukas? Bumukas na lang. Solvent eh. Babadya na naman ang ulan mga kapaps. Lakat, wala na. Traffic pa oh.
7 minutes na lang, nakakliyente na tayo mga kapatid. Bibigay din siya ng 133. Guys, mga kapag, dito na tayo. Isip na. Ayos lang natin yung ano natin. Top off ko na. Kasi tinanggal ko yung camera dahil umuulan. Ang tayo ng Tandansora. Yes, mga kapaps, time check 4:35. Location Pason Tamo, Quezon City. Barangay Pason Tamo. Lapit na tayo mga kapaps, 5 minutes na lang. Nakay kliyente na tayo. Kanina nagbigay ng ano yun, ng 150 sa bilihan. 133 lang yung shipping fee niya. Nagabot ng 150. So meron tayong tip na 17. Alright, diba? Good. Malapit na tayo. Yes, receive na mga kapaps. Meron pa akong isa papunta ng Kulyat. Tandansora din. Bigay ng 200 yun. Ano yan? Regular customer natin. Regular customer ko. Alright, let's go. Yes, mga kapaps, 5 check 458. Yung lasing to.
Location, Tandansora. Tawid tayo dito sa ano, Tandansora Collier. Tawid tayo dito sa last delivery natin ngayon. Oo, pag sinamad ako, hindi na ako kukuha ng booking eh. Pero pagka maganda mga booking, kukuha ako. Pero pagka hindi na ako kukuha. Kasi matraffic na. Sobrang traffic na mga kapaps. Tayo mga kapaps. Ilit ka naman brother. Lakas ka ng labas, hindi ka nasilip eh. Yes mga kapaps, magandang hapon, time check 5:14 ng hapon. Bali wala na akong makuhang ano, booking na alis na yan, so booking na Fortunada ko. Kasi malalayo na to eh, traffic na eh, sobra. Dito na ng south eh. Siguro susunod na lang ako babawi mga kapaps. Malayo na yung mga biyahe eh. Natatamad na ako eh. Nabasa ako ng ulan tapos natuyuan. Kaya uwi na muna ako. Dahil hindi ako nagkapote dahil pabugso-bugso lang yung ulan. Biglang ihip ka, biglang lalakas. Nagawa ko, sinisilong ako. Ganun na lang mga kapaps. Pakis na lang ulit tayo. Basta susunod na biyahe. Maraming salamat sa panonood sa aking channel. So bye bye. Hindi na masyadong ganap ngayon eh. Yun lang naman ang concern ko, yung nag-book sa akin kanina na wala man lang contact person. Si recipient saka si sender. Pati yung nag-book, walang pangalan man lang. Hindi nilalagay. So ang hirap hanapin, hindi mo alam kung sino nga hanapin mo. Alright, maraming salamat mga kapaps. Hanggang sa muli. God bless.